Ang pag-unlad sa teknolohiya ng pagsasaka at kagamitan kahit kapaki-pakinabang ay nagpabawas sa pangangailangan sa mga kabayo, maliban na lang kung may kaya ka. Kaya nauwi ito sa hindi na pag-aalaga na naglapit sa maraming lahi sa halos pagkawala at ang ilan ay patuloy pang bumabangon hanggang ngayon. Sa video na ito makikita natin ang pinakamatandang lahing kabayo, ang natatanging lahing hindi madaling magdulot ng allergy at ang pinakamalalaking kabayo na itala. Curly Horse. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang Curly Horse ay kilala sa kulot na balahibo na nag-iibang itsura at hindi depende sa bawat kabayo. Maaring minimal, maximum o extreme. Sa minimal na antas, ang kulot ay makikita sa loob ng tenga at sa bandang fetlocks. Sa maximum naman, makikita ang kulot sa buong katawan kasama ang pilikmata at guard hairs, kasabay ng mane na may parang dreadlocks. Samantala, ang extreme cases ay nagpapakita ng sobrang makapal at halatang kulot sa halos lahat ng bahagi. Bukod sa kakaibang coat, kilala rin ang curly horses bilang hypoallergenic, isang katangian na hindi pa ganap na nauunawaan. May ilang pag-aaral na nagsasabing maaring kulang sila ng isang proteinang karaniwang nagtitrigger ng allergy sa ibang breeds. Clydesdale Horse. Na-develop sa Scotland noong 18th hanggang 19th century. Ang Clydesdale horses ay kabilang sa pinakamalalaki na umaabot sa 72 inches ang taas. Ang kanilang malaking katawan ay may kasamang nakakamanghang lakas at tibay, kaya napakahalaga sa mga gawaing pangmatagalan. Noong unang panahon, ginagamit sila sa may bibigat na trabaho tulad ng paghihila ng coal, pagtulong ng agrikultura at transportasyon. Habang nagbago ang mga industriya, marami pa rin sa kanila ang nananatiling bahagi ng mga gawaing nangangailangan ng lakas at endurance. Naging hamon para sa lahi ang panahon ng malalaking pagbabago sa mundo, dahil marami ang nailipat sa iba't ibang gawain at hindi pa gaanong naparami. Kasabay nito, naging uso ang mekanisasyon sa malalaking bukirin kaya nabawasan na pangangailangan ng kabayo. Suffolk Punch. Noong unang panahon sa England, ang salitang punch ay tumutukoy sa isang matipuno at medyo mababang pangangatawan, kaya doon nagmula ang pangalan ng lahi. Kilala rin sila bilang Suffolk Horse dahil sa kanilang pinagmulan sa Suffolk County. Bagamat may ugat sila mula pa noong 16th century, hindi sila agad sumikat hanggang early 1900. Hindi lang sila nananatili sa England dahil ang sumikat ng lahi na ipadala sila sa ibang bansa tulad ng Germany, France, Argentina, Spain at Sweden. Ginamit sila bilang draft horses na tumutulong sa iba't ibang gawain sa malalaking sakahan. Kahit na mahigit 500 years na ang nakalipas, halos kapareho pa rin sila ng kanilang unang henerasyon mula sa kanilang chestnut coat, maamong ugali at matatag na pangangatawan. American Cream Draft. Madaling makilala ang breed na ito dahil sa cream o gold champagne na kulay ng kanilang coat na minana mula sa isang mare na kilala bilang Old Granny. Hindi pa rin malinaw ang pinagmulan ng Old Granny, ngunit sinasabing ipinanganak siya noong 1901. Dahil sa kakaibang kulay na ito, naging mataas ang interes ng mga tao sa lahi at mula rito ay unti-unting lumaki ang kanilang bilang. Noong 1950, halos 50 taon mula noong isinilang ang unang kabayo, kinilala ang breed ng Iowa Department of Agriculture, ngunit ito rin ang panahon na nagsimulang bumaba ang pangkalahatang paggamit ng kabayo bilang katuwang sa trabaho, kaya naapektuhan ang pagdami ng lahi. At noong pumanaw si Rison, isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng breed, mas lalo pang naapektuhan ang pagdami ng American Cream Draft. Nakota Horse. Isang North Dakota native ang Nakota Horse na resulta ng halo ng ilang lahi tulad ng thoroughbreds, ilang colonial Spanish horses at iba pang harness horses. Parihong nadanas ng lahi ang buhay sa ligaw at semi-ligaw at naging kaunti ang kanilang bilang pagpasok ng early 1900 dahil sa mga pagbabagong naganap sa lupang pinagpapastulan. Mabuti na lamang ay may ilang natira hanggang maitayo ang Theodore Roosevelt National Park noong 1940. Sa construction ng parke, ang isang natitirang herd ay hindi sinasadyang naitala sa loob ng bakod at yun ang nakatulong sa pagpapatuloy ng lahi. Ngunit dahil sa paghalo nila sa ibang breeds, paglipas ng mga panahon, ang mga kabayo nasa loob ng parke ngayon ay hindi na purong Nakota. Andravida Horse. Kakaiba ang Andravida Horse dahil karamihan sa mga lahing nasa panganib ay makikita sa iba't ibang bansa. Ngunit ang Andravida ay mahigpit na matatagpuan lamang sa rehiyon ng Ilia sa Greece. Naroroon na sila mula pa noong sinaunang panahon, kasama na mula sa ika-4 na siglo, kung kailan sila bahagi ng Athenian cavalry. Sa panahon ng kapayapaan, ginagamit sila para sa transportasyon at pangkalahatang pagsakay. Mahaba na ang kasaysayan ng lahi, ngunit ang kanilang stud book ay opisyal lamang na naitatag noong 1995.
Hackney Horse. Nabuo ang Hackney Horse sa Norfolk, England noong mid-1700 sa pamamagitan ng paghalo ng Thoroughbreds at Norfolk Trotters. Mabilis silang sumikat dahil sa kanilang kakayahang tumakbo ng may bilis bilang magagaan na carriage horses. Sa kasalukuyan, hinangaan sila dahil sa kanilang springy at mataas na leg action. Kaya napakaganda nilang panoorin sa show ring. Ngayon bihira na ang Hackney Horse breeders kahit na may mga programa para sa pagpaparami ng lahi. Mas kaunti sa 3,000 Hackney horses ang natitira, karamihan ay nasa Britain. Sa United States naman tinatayang nasa 200 na lamang ang kanilang populasyon. Caspian Horse. Ang Caspian Horse ay karaniwang may taas na nasa pagitan ng 47 inches, kaya minsan ay tinuturing sila na parang ponies, pero dahil sa kanilang galit, kilos at forma, kinilala pa rin silang tunay na kabayo at itinuturing pang ang isa sa pinakamatandang domestic horse breeds. Based sa mga nahukay na labi noong 2011 sa Gohart Tepe, Iran, unti-unti ring nawala ang dokumentasyon tungkol sa kanila dahil sa mga pagbabago sa kultura at panahon. Sa katunayan, matagal silang inakalang nawala na hanggang 1965 nang muling matagpuan nila ang ilang natitirang Caspian horses. Naging mahalaga ang pagtuklas na iyon para sa pagpapatuloy ng kanilang lahi kahit hindi naging madali ang mga sumusunod na taon. Halimbawa, ang unang naipundar na herd ay nakaranas na mga hamon mula sa mga hayop sa kalikasan at dumating pa ang panahon na nagkaroon ng pansamantalang pagbabawal sa pag-aalaga ng kabayo kaya naantala ang breeding program. Galasino. Mula sa Mexico, ang Galasino horses ay nag-ugat pa noong ika-16 na siglo sa panahon ng pagdating ng mga Spanish sa riyon. Ang pinagmulan nilang lahi ay galing sa mga kabayong ginamit ng mga conquistador, kasama ang kanilang grupo at mga tauhan. Bagamat hindi lubusang alam ang eksaktong pinaghalong lahi, pinaniniwala ang kabilang dito ang Spanish Galician Pony, ang Garanyo mula Portugal, at sa kalaunan ng Soria. Paglipas ng panahon, marami sa mga kabayong ito ang napunta sa kalikasan na nakabuo ng mga ligaw na grupo. Ang Galasino horses ay kilala sa pagiging maliit pero matibay, kaya paborito sila ng mga bata at iba't ibang kompetisyon. Canadian Horse. Ang lahing ito ay nagsimula pa noong huling bahagi ng ika-17 siglo sa panahon ni Louis XII, isa sa pinakamatagal na namuno sa kasaysayan. Nagsimula lamang sa ilang kabayo na ipinadala sa Canada, ngunit napakabilis ng pagdami nila ngayon noong 1709. Naglabas ng patakaran ng pamahalaan para limitahan ang pag-aalaga ng sobrang bilang ng kabayo sa bawat pagsasaka. Kahit hindi masyadong naitupad ng mahigpit, kumalat ang lahi hanggang makarating sa United States, kung saan sila ay pinaghalo sa ibang breeds para makilala ang panibagong lahi. Doon nagsimula ang hamon sa pagpapanatili ng lahi dahil hindi na muling bumalik sa dati ang kanilang dami. Shire Horse. Ang bihirang Shire Horse ay kilala sa kanilang napakalaking lahi na kadalasang nasa pagitan ng 64 hanggang 72 inches ang taas. Kinilala sila bilang isa sa pinakamalaki at pinakamataas na breeds at may hawak pa ng ilang dating record. Halimbawa, ang Shire na nagangalang Mammoth na ang itinuturing na isa sa pinakamalaking naitala na may timbang na humigit kumulang 3,360 pounds at taas na 86 inches. Dahil sa laki at lakas nila, dati silang ginagamit sa malalakas na gawain. Pero nang lumaganap ang paggamit ng mga makinang pang-agrikultura, unti-unting nabawasan na pangangailangan sa kanila, kaya naapektuhan ang kakayahang magpanatili ng malalaking herd. Dahil dito, bumaba ang kanilang populasyon at maraming breeding centers ang nagsara.